sa lahat, sir, syempre kami po ay nagagalak na kayo'y nagpaunlak sa ating interview. So ito, sir, bilang isang, yun nga, school paper advisor, sir, ng Kamhay, kumusta, sir, sa feeling natin na, yun nga, makita natin yung ating mga campus journalist na, yun nga, nakapag-participate dito sa National Schools press conference, Sir Brian? Ako kasi finally, na-maintain po namin yung NSPC streak namin. So, kumbaga, taon-taon po kaming nakakapasok sa National Schools Press Conference. Ito din po yung tinaguriang Olympics in Campus Journalism sa buong Pilipinas. So, masaya po, nakaka-proud na laging merong high schoolano na nakakapasok po sa National Schools Press Conference. So, ayan. So, simula po nung 2023, consistent pong nakakapasok yung Kamhay sa NSPC kaya nakakaugma pong maray. So yun, simula po nung nag-assume ako as the school paper advisor during the pandemic, then nung 2023, that was the first edition of NSPC po. After the pandemic, yun po, during my first year, nakapasok po kami sa NSPC during my first year as a school paper advisor. Tapos taon-taon na pong merong from Kamhay. So simula 2023, 2024, 2025, and then ngayon po na 2026, meron pa ring taga-Kamhay na nasasabak po sa National Schools Press Conference. Sobrang hirap pong makapasok kasi sa regional pa lang, regional selection, yung first placer lang po yung magre-represent ng Region 5 sa NSPC. So ilang divisions po meron ng Naga, we have yung Bicol rather, we have 13 divisions. Tapos merong 3 contestants ang bawat division. So yun, butas ng karayom yung kailangang lusutan para makatungtong muli sa NSPC. Yan po. Okay po, yun. Eto malaman namin, sir, sa inyo, sir, sa Kamhay, ilan yung mga nag-participate dito, sir, sa NSPC? And ano, sir, yung kanilang mga event or field na sinalihan, sir? For this year po, we have one student, si Angel, Christian Angel Lacandula. She's a grade 11 student po. At ang contest niya po ay News Writing English. So News Writing Secondary English. Pangalawang taon niya na po ngayon sa NSPC. Last school year po, pinalad po siyang makapasok sa top 5. She placed 4th sa National Schools Press Conference. At ngayon, kumbaga dedepensahan niya po yung kanyang title na sana makapasok ulit sa top 5 po ng NSPC at sana mas mataas na rank yung makuha or kung papalarin po in God's grace mag-champion po sa NSPC. So from Kamhay we only have one, pero sa Naga City po meron po tayong apat na NSPC qualifiers. We have one from Naga City Science High School in photojournalism, Ateneo de Naga University for copy editing and headline writing Filipino, then USI, Universidad de Santa Isabel for feature writing elementary. So yung tawag nga namin, we have our four campus journalists, best students of Naga City to represent Naga and the Region 5 in the national stage. Opo. Ito maidagdag ko lang, sir, na katanungan. Kailan namin, sir, malalaman ang result nitong ano, sir, NSPC, if ever, Actually po, Sir Brian? magsisimula pa lang po yung NSPC bukas. Day 1 po bukas ng NSPC. 5 days po yung itatakbo ng NSPC. April 17 pa po ang closing and awarding. So yung competition po ng mga bata sa April 14. Ayan po. Opo, yun. Dito, sir, paano nyo tinitrain itong ating contestant dito sa NSPC? Ano ba yung mga, ano naman natin, sir, dito, mga strategy, disiplina, para maging maganda yung result ng kanyang pagsali dito, sir, Sir Brian? Actually po sa amin sa Kamhay, year-round po yung aming training. Bago pa man magsimula yung school year, kumbaga nakaplano na po, nakalatag na yung schedule ng trainings, yung mga activities namin. So we do not treat this as a one-time big time event. Kumbaga,
kasi year-round po talaga yung preparations. Beginning of school year, we select our staffers, then mag-undergo sila ng workshops. Then from the workshops, meron din kaming school level press conference. So sinimulate po namin yung actual na press conference sa school level para lahat ng estudyante na kasama sa publication ay may experience din nila kung ano yung nangyayari sa press con. Then yun po yung kumbaga basis namin sa pagpili ng mga contestants. Then kung sino po yung mapipili, sila na yung ititrain namin, intensive trainings na during weekends, holidays, after school hours po. Yun. And we also conduct meetings with the parents kasi mahalaga po yung suporta ng parents sa progress ng mga bata. So yun, and thankfully po sa Kamhay ay supportive naman po yung mga parents, supportive po yung administration sa activities namin sa journalism. Yan po. Okay po. So ito, sa puntong ito, Sir Brian, ibibigay ko naman ang linya sa akin pong partner, kay Bombo Kim, para magtanong din po sa inyo. Bombo Kim? Ayan, Sir Brian, good morning po. Welcome sa Good Morning Philippines. And nice to see you, sir. Di pa ako nakakabalik dyan sa Kamhay since nag-college and graduate tayo. So, sir, siguro, sir, matanong ko lang po, kasi talagang kilala tayong competitive sa Kamhay noon pa lang sa, kumbaga, pakikipaglaban sa presscon. Matanong ko lang po, throughout your, kumbaga, service as advisor, ay ano po ba yung mga challenges na naranasan natin sa pag-train ng staffers and siguro sa selection mismo ng magiging contestants natin sa presscon from division and upwards nga po sa national? Okay po. Yung mga challenges po na na-encounter namin ay basically yung time, oras po, kasi bukod sa pagiging coach, bukod sa pagiging school paper advisor, ay classroom teacher din po ako at class advisor. So maraming concerns and paperworks na kailangan gawin or ipasa na sumasabay siya sa kasagsagan ng trainings and preparations. At the same time, yung mga contestants namin ay estudyante din sila na meron din silang kailangang asikasuhin sa loob ng classroom, mga requirements na kailangan ipasa. Yun, so yun po yung isa sa pinaka-challenge namin, yung kumbaga pag-meet halfway, lalo na pag trainings. Yun. But overall, maayos po yung process namin kasi organized naman po yung trainings namin at napagplanuhan po siya. Ayan, sir, siguro medyo lilis tayo ng konti kasi itong kumbaga naging legacy natin sa pagsali sa presscon ay nag-ugat din po siguro sa pagkakabuo nitong SPJ dyan and even before that. Pero since siguro kailangan natin na sa mga tagapakinig natin ni malaman yung kumbaga background, paano ba, sir, yung naging proseso o paano nag-come up itong si Kamhay na finally buuhin in a few years back ito pong natin, SPJ, kasi dati wala namang SPJ na curriculum dito sa Kamhay. Okay po. Bali nung school year 2023-2024 po, yun po yung pinakaunang taon ng special program in journalism. But bago nagbukas yung school year na yun, kinausap po ako ng aming principal, si Sir Sulpicio C. Alferez III, na mag-open ng SPJ, gawan ko daw po ng proposal. So yun po, gumawa ako ng proposal, then thankfully na-approve naman po siya sa division level, saka sa regional level. Kasi sabi ni sir, sabi ng principal namin na maganda yung foundation ng school pagdating sa journalism, maganda yung reputation. So bakit hindi namin i-push na magbukas ng another special program sa Kamhay? Kasi marami ng special program, I think kompleto yung special curricular programs ng Kamhay. So SPJ yung karagdagan, yung pinaka-latest na program. And also, maganda yung naging track record ng publications ng Di Isarog at Ang Isarog, and we have also the best teachers pagdating sa journalism. Sila yung mga experienced school paper advisors and coaches sa journalism na hahawak ng subject. Yun.
So kumbaga hindi bago yung SPJ, yung journalism sa Kamhay. Kaya smooth naman po yung naging run ng program. And ngayong school year, yung papasok na school year 2026-2027, nasa pang-apat na taon na kami ng SPJ at yung pioneer batch namin ay nasa grade 10 na sila. So nakakataba ng puso makita yung progress ng program. Yan po. Ayun sir, para siguro ano na rin natin to, no? Sa pagkakatatag po nitong SPJ and siguro po sa pamamayagpag ng Ang and the Isarog, paano po ba natin na tinitrain o ina-assist itong students natin na kumbaga maging future journalists sila, hindi lang kumbaga ng campus, pang-campus, kundi kumbaga sila ay maging parte nitong komunidad and ng mga nangyayari sa bansa nila, sir? Okay po. Sa special program in journalism, we instill to our students yung value ng discipline and yung pagiging aware sa nangyayari sa society natin. So we integrate those things sa lessons sa journalism na dapat alam nila yung nangyayari because para magkaroon sila ng informed opinion pagdating sa mga events na nangyayari sa atin, not just in the Philippines but in the whole world. Yun po. And yun, bukod sa paghasa ng kanilang skills, kasi yung skills kayang maturo sa loob ng classroom, kaya siyang hasain. Pero yung values, yung commitment and discipline, we also focus on those things sa special program in journalism. Na paglabas nila ng Kamhay, hindi lang sila magaling magsulat, hindi lang sila magaling sa pagdating sa skills nila sa journalism, kumbaga mabubuting tao din sila at they care for the community. Kumbaga they become journalists of the community. Ayun sir, siguro last question na lang po sa akin bago natin ibalik kay Bombokier po yung pagtatanong. Paano po natin ini-encourage itong mga siguro future, kung hindi journalist, campus journalist natin na sumali sa SPJ and siguro sa The Isarog mismo, considering na yun nga, isa sa talagang pahirapan na i-recruit na maging part mismo ng campus press? Okay. During the beginning of the school year, nagkakaroon kami ng room-to-room campaign, pumupunta sa mga classrooms yung mga staffers to encourage the students na mag-apply sa publication. And fortunately maganda naman yung turnout during the screening process. Marami po yung nagsasubmit ng application for qualifying exams, at magandang indication yon na maraming bata yung interesado sa journalism. Yun. Pagdating naman sa special program in journalism, ayun, bago po ako lumipad to Ormoc, nag-interview ako ng last batch ng applicants sa special program in journalism, at maganda din yung number na yung bilang ng applicants. So hindi lang mga schools sa Naga yung nag-apply, we also have applicants outside Naga City. So kumbaga maganda yung nabuong reputation ng journalism sa Kamhay. Kaya kahit yung mga outside Naga na estudyante, gusto nilang mag-aral sa Kamhay because of the special program in journalism. And Kamhay is the only school din sa Naga City na nag-o-offer ng special program in journalism sa secondary level. Yan po. Ayan, with that sir, siguro yan na lang po sa akin. Ibabalik ko na po yung linya dito kay Bombokier para po sa mga karagdagang katanungan. Bombokier? Yes. Balik sa akin, Sir Brian. Ano po? Ito, mga karagdagang katanungan na lang. Sundan ko na lang to, sir, about sa special program in journalism. Ang tanong ko dito, sir, una, ano ba ang kagandahan, sir, pagka ang isang student ay pinili ang curriculum na ito or pumasok dito sa special program in journalism? Ano ba ang may o-offer niya sa isang student, Sir Brian? Okay po. So if we have students po na gusto nilang i-pursue yung career nila sa communication arts, sa journalism, sa broadcasting, tulad po nito sa Bombo Radio, yung ating mga journalists and broadcasters, mahahasa po yung kanilang skills sa communication. Yung skills nila sa pagsusulat, sa pagsasalita, yun. Kumbaga,
holistic po yung development ng isang bata pag pumasok sila sa journalism. And also sa SPJ namin sa Kamhay, we offer specialized programs in English and Filipino. So meron kaming SPJ English, SPJ Filipino na talagang mahahasa yung communication and language skills ng mga bata. Yan po. Okay po. Sa mga gusto sir na mag-enroll, pumasok sa SPJ, ano sir yung una yung mga requirements natin dito and yung mga pamantayan standard natin, Sir Brian? Okay po. Yung qualifications po namin sa special program in journalism ay dapat po may 85% or above na grade sa English and Filipino sa bawat grading period at dapat may general average po yung bata na 85% or above. Yan. Tapos no grade lower than 80% in other subjects in every grading period. Tapos dapat mapasa din nila yung SPJ qualifying examinations and interview. And syempre dapat may talent and passion sa journalism. Kasi may mga bata na nag-apply na pag tinanong ko, bakit mo pinipili yung SPJ? Bakit ka nag-apply sa SPJ? Yung mga magulang lang nila yung may gusto. So dapat, kumbaga, gusto talaga nung bata sa kanang magulang. Yan. Tapos pagdating naman po sa requirements, ayan po, punta lang po sila sa guidance office ng Kamhay sa main campus. Kailangan po nilang mag-accomplish ng early registration form, yung certified photocopy po ng report card, tapos one by one ID picture na green background with name tag, saka application form po na ibibigay ng guidance office. Opo. Kayo sir, bilang yun nga, school paper advisor, tapos ano pa dito sa SPJ and teacher din po at the same time. Kumbaga, ano yung challenging dito sir sa sa pag-handle ng special program in journalism para sa inyo sir? Siguro yung challenging sa amin ay since nagsisimula pa lang kami bago pa yung program, batang-bata pa yung program, ay yung kakulangan din sa facilities. For example, yung pagdating sa classroom, talagang aminado kami na kulang po talaga kami sa classroom. Kasi during specialization time, during journalism subjects na and advanced English and advanced Filipino subjects, kailangan maghiwa-hiwalay ng mga bata kasi mag-attend sila sa kanilang special classes. So that needs classroom. So yun, kulang kami ng classroom pero hinahanapan naman ng paraan. Minsan nagsistay kami sa SRA laboratory to hold our classes at yun, nairaraos naman and thankfully nasa fourth year naman na yung special program. And I am hoping na sa mga susunod na taon makaka-build na kami ng facilities and equipment para sa program. Yan po. Okay, yun. So ito sir, bago tayo magtapos sa atin pong interview, siguro sir, ano na lang ang ating siguro maipapayo sa atin pong mga nakikinig, mga nanonood sa atin na gusto ring tahakin itong pamamahayag or journalism or gustong pumasok sa SPJ, ano ang ating masabi sa kanila? And syempre sa mga participant o sa participant natin sir sa NSPC, ano ang inyo pong maipapayo sa kanya, sir? Sige po, ibigay ko po sa inyo ulit ang linya. Okay po. So para sa akin, ito yung lagi kong sinasabi sa mga estudyante namin sa journalism, sa publication, sa SPJ na kailangan mong magkaroon ng tatlong bagay: commitment, character, saka skills. Pero dun sa tatlong yun, ang nasa taas ay commitment. Itong journalism kasi ay kailangan ng oras ng puso. So kailangan mong i-commit yung sarili mo during trainings, sa coverage. So yun, commitment. Pangalawa ay character. Okay? Dapat maayos din yung ating values kasi we will be serving the community. Yun, character. Then pangatlo ay skills. Yung skills, given na yan na ang bawat bata ay merong kakayahan. So ang role ng journalism, ng special program in journalism at ng Di Isarog at Ang Isarog ay paunlarin pa, hasain yung skills na meron yung bata.
So yun, kasi you will not thrive in life if you only have skills. You should also have the right character, okay? Right character and commitment sa craft natin. Kasi tulad ng mga ating mga successful na journalists sa Pilipinas, 'di ba? Hindi lang sila magaling, they also have the character and the discipline and the commitment sa craft nila. So yun po.